Kailan nga ulit na? June. June? Yung huli ko po. Oh, unang araw. June ano? Ano po siguro? Katapusan po ako ng May, tapos June 6 po. Yung huling regla. Opo. So pag pagbabasihan kasi natin LMP mo, 28 weeks and 3 days, no? Pero syempre, depende yan sa gagawin natin. Kukompare natin tong LMP mo dun sa measurement na gagawin natin, okay? So, start tayo. So, hindi nyo pa alam gender, di ba? So, ano ba, yung pangalan nyo? Pareho babae, lalaki? Alas babae. Pares babae? Babae naman, di ba? Tres Marias. Babae. Yes. Ito yung pem-pem niya. Burger sign po ang tawag dyan. So, kailangan pa dagdagan ulit. Isa pa. Kailangan makalalaki. Siyempre. It's a girl. So, sure naman niya, 100%. Teka, hindi pa po It's a girl. So, print ko lang muna ito. Then, check muna natin yung heartbeat ni baby. No? So, ito yung heartbeat niya. Nakikita niyo po yung pintig na yun? Yan po yung heart ni baby. No? So, susukatin natin. Okay, so susukatin ko lang. Okay, 152 beat per minute, no? So normal naman po itong heartbeat niya. Okay? So ngayon, check natin muna yung position po ni baby. No? So ang position po ni baby sa as of now, naka-transverse, no? So nakikita niyo yung pintig na yun. So abdomen po ito, katawan, no? Then ito yung ulo niya. So ibig sabihin, transverse po, right transverse po ang tawag dyan, okay? Then, ito naman po, yung puti na ito nakikita nyo, placenta po ang tawag dyan. So, yung position ng placenta is anterior, no? High-lying po ito, anterior placenta. Now, itong itim na yan, fluid po yan. So, yung fluid, adequate naman, no? Siyempre, mahalaga po yung niya. Okay, then ulo ni baby nandito. Nandito po sa right side. Ito yung head niya. Then yung abdomen nandito. Ang tawag po sa position ng baby is right transverse, no? So right transverse, right. Yan po yung position ni baby. So sa age niya, normal po ito. Naka-transverse po talaga, no? Kapag umidad siya kasi ng 30 weeks, doon pa lang siya iikot, no? Doon pa lang siya position. So kung transverse, wala namang problema yan. Transverse. Lie. No? Mahalaga po ito yun, syempre. So print natin. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon is magme-measure tayo. Okay? So through this measurement, makukuha po natin yung exact age ni baby. So,
unahin po natin yung ulo, no? Yan. Dito yung ulo ni baby eh. Yan o. Yung bilog na ito, nakikita nyo? Yan po yung ulo niya. So first measurement po na gagawin natin, ang tawag po dito BPD, biparietal diameter. Okay, sukatin ko. BPD or biparietal diameter. Okay. Second measurement, dun pa rin po sa ulo, no? Ang tawag naman dito sa measurement na ito, head circumference or yung kabuuan ng ulo ni baby. So, ganito pagsukat niya. Okay. So, pangatlong measurement, yung katawan naman po ni baby ang susukatin natin. Kanina ulo, di ba? Ito yung ulo. Okay? Ngayon yung katawan, nandiyan yung heart, oh. So, ibig sabihin po itong bilog na yan, katawan po yan. So, yan ngayon ang susukatin natin. Okay? So, tawag dito AC or abdominal circumference. Ganito pag measure po niya. Yan. Okay? So, save natin. Now, last measurement, yung buto ni baby sa hita. Kung mapapansin mo ito, hita yan. Binti niya yung dalawa. Isa, dalawa. And dito yung pempem niya, yung gender. So, itong mahaba na to, yan susukatin natin. Buto po yan ni baby sa hita. Okay? So, tawag dyan at femur, no? Or femoral length. Sukatin natin. Okay. So, nakuha na natin yung measurement, no? So, based dito po sa ating ginawang measurement, ito po yung lumabas. Yan. So, print ko lang muna. Wait lang. Okay. So, dun kasi sa LMP mo, no? So, sa LMP mo is 28 weeks. Pero dito po sa ginawa nating measurement, 30 weeks na po siya and 1 day. So, expected date of delivery, February 22. Okay? So, yung timbang ni baby sa ngayon po, estimated fetal weight is 1.4 kilogram. Okay? So, overall, sa lahat ng ginawa natin, wala naman po ako nakitang problema, no? Walang nakapulupot ng umbilical cord, yung heartbeat niya is okay. Then, naka-transverse, which is normal naman. Placenta po high-lying, no? Hindi naka-block doon sa cervix. So, gender is baby girl. Okay? So, okay na po ito, ha? Sige po. Bigyan kitang tissue. Punasan mo yung gel.